Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Binibining Giselle Esteban. Ngayon, ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa pagpapahalaga sa piling anyo ng panitikan mula sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Ano nga ba ang panitikan? Ang panitikan ay nanggaling sa salitang pangtitig-tiyan kung saan ikinabit ang unlaping pang at hulaping an sa ugat na titig. Ang may bahid kanluraning salitang literatura ang isa pang katawagan para sa larangan ng panitikan. Nagmula ang salitang literatura sa salitang Latin na litera na nangangahulugang titig. Ang panitikan ito ay talaan ng buhay, nagpapahayag ng damdamin at karanasan ng isang bansa na nasusulat na makahulugan, maganda at masining na paglalahad. Masasalamin ito ayon sa ideya, damdamin at isipan ng tulad ng pag-ibig, kaligayahan, kalungkutan, galit, pagkaawa, paghiganti at iba pa. Nagsasalaysay ng buhay, pamumuhay, lipunan, pamahalaan, pananampalataya at mga karanasang kaugnay ng iba't ibang uri ng damdamin tulad ng pag-ibig, kaligayahan, kalungkutan, pag-asa, pagkapuot, paghihiganti, pagkasuklam, sindak at pangamba. Ang kasaysayan ng panitikan ay nahahalin tulad sa kasaysayan ng isang bagay, lahi o bansa. Ang panitikan ay nagpapahayag ng kaisipan, damdamin, karanasan, hangarin at diwa ng mga tao. Noong 1983 para kay Arugate, isang talaan ng buhay ang panitikan kung saan nagsisiwalat ang isang tao ng mga bagay na kaugnay ng napupunan niyang kulay ng buhay at buhay sa kanyang daigdig na kinabibilangan. Ginagawa ito ng isang tao sa pamamagitan ng malikhaing pamamaraan. Ayon naman kay Salazar, noong 1975, nilarawan niya na bilang isang lakas na nagpapagalaw sa lipunan. Dinagdag pa niya ang itong kasangkapang makapangyarihan na maaaring magpalaya sa isang ideyang nagpupumiglas upang makawala para sa kanya. Para sa kanya, isa rin itong kakaibang karanasan pantaong natatangi sa sangkatauhan. May dalawang uri ang panitikan. Una narito ay ang katang-isip o kung sa Ingles ay fiction. Ginamit ng mga manunulat ang kanilang imahinasyon para sa pagsulat ng mga akdang bungang isip. Umimbento sila ng mga katang-isip na mga tauhan, pangyayari, sakuna at pook na pinangyarihan ng kwento para sa kanilang mga prosang katulad ng mga nobela at maikling kwento. Ang ikalawang uri ay ang hindi katang-isip o kung sa Ingles naman ay non-fiction. Bumabatay ang mga may akda sa mga tunay na balita at iba pang kaganapan ayon sa kanyang mga kaalaman hinggil sa paksa. Pinipilit dito ang manunulat na maging tumpak sa mga detalye ng mga pangyayari. Hindi gawa-gawa lamang ang nakakaenganyong kwento kabilang sa mga hindi bungang isip na mga sulatin at babasahin ang mga talambuhay, autobiografiya, taalarawan, sanaysay at mga akdang pang-kasaysayan. May dalawang pangunahing anyo ng panitikan. Ito ay tuluyan o prosa at patula o panulaan. Unahin muna natin ang tuluyan o prosa. Maluwang na pagsasama-sama ng mga salita sa loob ng pangungusap. Ito ay nasusulat sa karaniwang takbo ng pangusap o pagpapahayag. Patula o panulaan. Pagbuo ng pangungusap sa pamamagitan ng salitang binibilang na pantig sa taludtod na pinagtugma-tugma at nagpapahayag din ng mga salitang binibilang ang mga pantig
at pagtutugma-tugma ng mga dulo ng mga taludtod sa isang sakno. Ngayon, dumako tayo sa kahalagahan ng pag-aaral ng panitikan. Bakit nga ba mahalaga ang pag-aaral ng panitikan? Dahil ito ay may kaakibat na kahalagahang panitikan para sa mga Pilipino. Isa itong uri ng mahalagang panlunas na tumutulong sa mga tao upang makapagplano ng sari-sariling mga buhay, upang matugunan ang kanilang mga suliranin, at upang maunawaan ang diwa ng kalikasan ng pagiging makatao. Maaring mawala o maubos ang mga kayamanan ng isang tao, maging ang kanyang pagiging makabayan, subalit hindi ang panitikan. Mga agdang tuluyan. Una ay ang alamat. Ito ay isang uri ng panitikan na nagkukwento tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Karaniwang nagsasalaysay ang mga ito ng mga pangyayari hinggil sa tunay na mga tao at pook at mayroong pinagbatayan sa kasaysayan. Kaugnay ang alamat ng mga mito at kwentong bayan. Pangalawa ay anekdota. Isang uri ng agdang tuluyan na tumatalakay sa kakaiba o kakatuwang pangyayaring naganap sa buhay ng isang kilala, sikat o tanyag na tao. Ito ay may dalawang uri: kata-kata at hango sa totoong buhay. Ibig sabihin, kata-kata ay katang-isip at yung isa naman ay hango sa totoong buhay. Ito rin ang mga ginagawa ng mga pagpapaliwanag sa mga ginawa ng mga tao. Ikatlo, nobela o katambuhay. Isang mahabang kwentong piksyon na binubuo ng iba't ibang kabanata, mahabang kathang pampanitikan na naglalahad ng mga pangyayari na pinaghahabi sa isang mahusay na pagbabalangkas na ang pinakapangunahing sangkap ay pagkalaban ng hangarin ng bayani sa dako at ng hangarin ng katunggali sa kabila ng isang makasining na pagsasalaysay ng maraming pangyayaring makasunod at magkaugnay. Mayroon itong 60,000 to 2,000 na salita. Ang mga pangyayaring ito ay may kanya-kanyang tungkulin ginagampanan sa pagbuo ng isang matibay at kawili-wiling balangkas na siyang pinakabuod ng nobela. Binubuo ng mga kabanatang maraming tauhan at pangyayari na kinasasangkutan ng dalawa o higit pang tauhan. Sunod ay pabula, isang uri ng katang-isip na panitikan kung saan mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap na mga tauhan, katulad ng leon at daga, pagong at matsing at lobo at kambing. May mga natatanging kaisipang mahango mula sa mga pabula sapagkat nagbibigay ito ng mga moral na aral para sa mga batang mambabasa. Tinatawag din itong kathang kwentong nagbibigay aral. Sunod naman ay parabola o talinghaga. Isang maikling kwento may aral na kalimitang hinahango mula sa Biblia. Isa itong maikling salaysay na maaaring nasa anyong patula o prosa na malimit, nangangaral o nagpapayo hinggil sa isang pangyayari na kadalasang isinasalarawan ang isang moral o reliyosong aral. Isang katangian nito ang pagiging isang kwentong naglalahad o nagpapakita ng kung paanong katulad ng isang bagay ang iba pang bagay. Karamihan sa mga talinghagang nasa Biblia ay mga kwentong sinabi ni Jesus na nagtuturo kung ano ang katangian ng kaharian ng Diyos. Ika-6 ay maikling kwento.
Isang maigsing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may isang kakintalan o impresyon lamang. Isa itong masining na anyo ng panitikan tulad ng nobela at dula, isa rin itong panggagat ng realidad. Kung ginagagat ang isang momento lamang o iyong isang madulang pangyayaring naganap sa buhay ng pangunahing tauhan. Si Edgar Allan Poe ang tinuturing na ama ng maikling kwento. Pangpito ay dula. Isang uri ng panitikan na itinatanghal sa mga teatro. Nahati ito sa ilang yugto na maraming tagpo. Pinakalayunin nitong itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Ikawalo ay sanaysay. Isang maiksing komposisyon na kailimitang naglalaman ng personal na kuro-kuro ng may agda at siyam talambuhay. Ito ay isang anyo ng panitikan na nagsasaad ng kasaysayan ng buhay ng isang tao hango sa tunay na tala, pangyayari o impormasyon. Pangsampu, talumpati. Isang buot ng kaisipan o opinyon ng isang tao na binababatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado. Layunin din nitong pumikayat, tumugon, mga tuwiran at magbigay ng kaalaman o impresyon at maglahat ng isang paniniwala. 11. Kwentong bayan. Ito ay mga salaysay hinggil sa mga likhang isip ng mga tauhan na kumakatawan sa mga uri ng mamamayan, katulad ng matandang hari, isang marunong na lalaki o kaya isang hangal na babae. Kaugnay din nito ang alamat ng mga mito. Ngayon, dumako tayo sa mga agdang patula. Una ay awit at korido. Ang korido ay isang uri ng panitikang Pilipino, isang uri ng tulang nakuha natin sa impluwensya ng mga Espanyol. Ito ay may sukat na 8 pantik bawat linya at may 4 na linya sa isang stanza o saknong. Ang korido ay binibigkas sa pamamagitan ng pangkantang pagpapahayag ng mga tula. Karaniwang sinusundan ng mga instrumentong pangmusika, maliban sa mga awiting a cappella at scat, kadalasang nasaan yung tula at tumutugma sa mga salitang ng mga awitin, bagaman ay may mga reliyosong mga taludtot o malayang prosa. Ang mga salita ay ang liriko. Halimbawa ng korido ay ang Ibong Adarna. Ikalawa ay epiko. Tumatalakay sa mga kabayanihan at pagkikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos hindi mapaniwalaan dahil may mga tagpuang makababalaghan at di makapanipaniwala. Kwento ito ng kabayanihan na punong-puno ng mga kagilagilalas na mga pangyayari. Bawat pangkatin ng mga Pilipino ay may maipagmamalaking epiko. Sa mahigpit na kahulugang pampanitikan, ang epiko ay may titik sa huli isang paglalahad na makabayani o bumabayani, samantalang ang epika ay tulang bayani, paglalahat ng patula hinggil sa bayani. May epikong binipikas at mayroong inaawit. Ikatlo ay balad. Ang balad ay isang uri o tema ng isang tugtugin. Ikaapat ay sawikain. Ang sawikain ay maaring tumutukoy sa una ay idioma. Ang idioma ay isang pagpapahayag na ang kahulugan ay hindi komposisyonal. Sunod ay motto. Parirala na nagpapahiwatig ng sentimento ng isang grupo ng mga tao. At ang uli ay salawikain, mga kasabihan o kawikaan.
Panglima naman ay salawikain. Ang mga salawikain ay kawikaan, kasabihan o wikain o sawikain ay mga maliksing pangungusap na lubhang makahulugan at naglalayong magbigay patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Naglalaman ito ng karunungan. Ngayon naman ay dumako tayo sa buktong. Ang buktong, pahulaan o patuuran ay isang pangusap o tanong na may doble o nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaisipan. Tinatawag ding palaisipan ang buktong. Pangpito ay tanaga. Ang tanaga ay isang maikling katutubong Pilipino ng tula na naglalaman ng pang-aral at payak na pilosopiyang ginagamit ng matatanda sa pagpapagunita sa mga kabataan. May estrukturang ito na 4 na taludtod at 7 pantig kada taludtod. Ngayon naman ay dumako tayo sa panitikang Iloco, ang literatura ng rehiyong isa. Ang rehiyon isa na matatagpuan sa hilagang kanluran ng Luzon at baybayin ng Timog Dagat China ay binubuo ng mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Benguet, La Union, Pangasinan at lalawigang Bulubundukin o Mountain Province. Masasabing bulubundukin ang ilan sa karamihan ng lalawigan dito maliban sa Pangasinan at La Union. Sa kalagayang ito, mabilis ang agos ng ilog mula sa bundok at burol, daanan ng bagyo buhat sa karagatan Pasipiko at may dalawang magkaibang tagtuyot mula Nobyembre hanggang Abril at maulan mula sa Mayo hanggang sa Oktubre. Sa kakitigan ng patag na lupa, naging gawi ng mga tao sa lugar na ito na halos lahat ng patag na lupa ay ang mga palay, tabako, bulak at sa mga mabuhanging lupa. Ang rice terraces ay isang patunay na kahit gilid ng bundok ay magawang tamnan. Tinatawag silang mga Ilocano, Pangasinense, Ifugao, Igorot, nakatalaga sa kasaysayan na si Juan de Salcedo, isang Kastilan ang nakarating sa pook ng Ilocos Norte noong 1572 at nagtatag nito. Masasabing sentro rin ito ng turismo at kultura dahil sa likas na yaman at ganda at pagiging makasaysayan, dinadayo ito ng mga lokal at dayuhan o turista. Sa mga Ilocano, ang panitikan ay kuritan o literatura Ilocana. Pumapangalawa ang panitikang Ilocos sa panitikang Tagalog sa mga aklat na nilimbag at sa mga agdang na isulat kung ihahambing sa ibang katutubong panitikan sa Pilipinas. Sa kalagayang topografiya, ang mga tao sa rehiyon ay masipag, matitipid at mapagmahal sa lupa at naging dahilan upang umisip ng ikabubuhay tulad ng paghabi ng mga tela, kumot, banik, paggawa ng asin, bagong alak o basi, pagtatanim ng gulay at pangingisda. Ngayon naman ay dumako tayo sa ang literatura ng Kar. Ang relihiyon ng Cordillera ay binubuo ng Benguet, Ifugao at lalawigang Bulubundukin o Mountain Province na naninirahan dito ang mga pangkat etniko ng mga Ifugao, Kankanaey, Tingguaran, Kalinga at Bontok. Pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay ng mga
pangunahing hanapbuhay, mga palay, gulay, ang mga produkto nito. Bukod dito, pagmimina rin ang isa sa mga hanapbuhay dito na pinagkukunan ng mga ginto at tanso. Ang mga tao at kultura. Ang estatwang bulul o granar at sa pagpipinta sa katawan at paglalagay ng tao sa balat ay mga gawing nagpapatunay ng pagkamasining nila. Ang mga kababaihan din ay naglalagay ng tato bilang palamuti, makapagpapatingkat sa kanilang kagandahan. Ngayon naman ay dumako tayo sa literatura ng Rehiyon 2 o Region 2. Ang Rehiyon 2 ay kilala sa bansag ng Lambak ng Cagayan na may lawak na 26,837.7 kilometro kuwadrado at may populasyong 2,3,442 at binubuo ng 5 lalawigan: Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Ecija, Vizcaya at Quirino. Ang salitang Cagayan ay mula sa salitang Ilocano o Karayan na ibig sabihin ay malaking ilog na ang tinutukoy ay ang Rio Grande de Cagayan, ang pinakamahabang ilog sa Pilipinas. Itinuturing na ang mga Ita o Negrito ang unang nanirahan dito at sinundan ng mga Indo-Malay na siya namang ninuno ng mga Ibanag. Ang mga Ibanag siyang pangunahing katutubo sa Cagayan. Ang salitang Ibanag ay galing sa Banaas, ang katutubong pangalan ng ilog ng Cagayan. Bukod sa Ibanag, may 2 pang grupong etniko sa Cagayan, ang Malalueg sa bayan ng Rizal at Itawi sa Tuao at Piat. Sa Isabela ay ang mga minorya ng Yogat at Gadang at Negrito. Samantala sa Quirino ay ang mga Ilonggo, Ifugao, Kankanaey at Ibaloy. Sa Hilagang Nueva Vizcaya ay makikita ang Gadang at ang Ivatan naman ng Batanes. Sa ngayon, higit ang bilang ng Nandayuhan, Ilocano at Tagalog kaysa sa mga katutubo nito. Kaya't ang salitang Ilocano ang pangunahing wika na nahaluan ng Ibanag, Itawis, Gadang at iba pa. Pagtatanim ng halamang ugat, mais, tabako ang pangunahing gawain. Sila'y masisipag, makarelihiyon at matulungin, matitipid at matapat sa kapwa. Tulang Iloco. Bartia. Ito ay katumbas ng buktong sa Tagalog. Ito'y matalinghagang mga pariralang may sukat at tugma at sumusukat sa talino at bilis ng kaisipan ng mga Ilocano. Buktong o burbutia. May nakakatawa at nangangaral naman ang iba. Halimbawa, agtutugaw, magdudusa, pinarurusahan habang nakaupo. Ito ay palayok sa lutuan. Siya sino ti namindua a nayanak. Ano ito na 2 beses ipinanganak. Ito ay sisiw. Sino iti ipinaruswa ti Diyos a nakinurwar. Tulang na itong nilikha ng Diyos na nasa labas ang buto. Ibig sabihin ay suso. Ikadalawa, mga pagbikas, mangmangkik o espiritu ng kagubatan. Ito ay mga pabulong ng mga salitang paggalang sa mga espiritu sa
kagubatan, lalo na't kung nangangahoy. Ito ay hawig sa bulong ng Katagalugan. Ito rin ay tinatawag na arasaas. Sa Tagalog, ito'y bulong ginagamit sa paghingi ng paumanhin o pasintabi sa mga laman-lupa, maligno at espiritu. Halimbawa, bari-bari, tagtagari. Bari-bari, huwag maingay, mga no, akpasidwari. Baka magalit ang bantay, daytay, kadua, dita, suli. Kaibignag sa sulok na tunay. Iyon ang halimbawa ng um, arasaas. Ipagpapatuloy ang talakayan ni Ginoong Andre. Maraming salamat. Dadako tayo sa mga tugtuging pambayan o ang mga tugtuging pambayan o awiting bayan o kantahang bayan sa Pilipinas ay mga awit o musika ng mga Pilipinong ninuno at hanggang ngayon ay kinakanta o inaawit pa rin. Halimbawa ng mga awiting ito ay Laron-Laron Sinta, Dalagang Pilipina, Bahay Kubo, Atin Kumpong Singsing, Manang Biday o Parung-Parung Bukid. Isa itong sa mga halimbawa ng mga awiting bayan na noon hanggang sa kasalukuyan ay kinakanta pa din. Ito ay nananatiling paksa sa mga awiting bayan na katutubong kultura, pinaksa ng awiting bayan ang tungkol sa damdamin ng tao, paglalarawan at pagkikitungo sa kapaligiran. Kahalagahan ng paggawa at kagandahan ng buhay ay pananalig, pag-asa, pag-ibig at kaligayahan, kalungkutan at paglalahad ng iba't ibang ugali ng kaugalian. Narito ang mga halimbawa ng awiting bayan. Kundiman, ito ang awit ng pag-ibig. Talindaw, ito ang awit sa pagmamangka. Oyay o hele o duya, ito ang awit sa pagpapatulog ng bata. Diona, ito ang awit sa kasal. Ang dungaw, ito ay ang awit sa patay o pagdalamhati ng mga Ilocano sa kanilang rehiyon. Rawit-dawit, ito ang awit ng mga lasing sa tuwing sila ay naglalasingan. Sambotani, ito ang awit ng pagtatagumpay. Ngayon ay dadako tayo patungong rehiyon Siyam o Region 9. Ang rehiyon ay nasa katimugan ng Pilipinas. Ang rehiyon na ito ang napapaligiran ng dagat, ang dagat Sulu at Laga, dagat Celebes at Timog sa Silangan, at ang lalawigan ng Misamis Occidental at Lanao del Norte. Ang Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay ang bumubuo ng rehiyon ito sa may apat na itong lalawigan, Dapitan, Dipolog, Pagadian at Zamboanga. Ang sukat ng buong rehiyon ay humihigit sa kumukulang na 15,997 kilometrong parisukat. Kwento ng mga eksperto ng mga Zamboanga ay nagmula sa salitang Malay na Jambangan na ibig sabihin ay lambak ng bulaklak. Ang rehiyon ng dating sentro ng kalahan ng mga Tausug at Subanen at naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Mindanao. Kaya ang Zamboanga City ay itinuguri ang City of Flowers o City Latin. At may maraming mga manunulat galing sa Region 9. Ito ay si Akas Olivia, ang baguhan pa lamang sa larangan ng pagsulat ng tula. Ngunit ang kanyang mga nasulat ay naipalimpag sa pambansang panlibangan. Isa din si Vicente Oredain, sumulat ng tula gamit ang Kastila. Siya ang pangunahing mamamahayag sa Kastila. Si Rodil Saturnina, sumulat ng tulang Datu Matu na naglalarawan ng paghihimagsik ng mga Muslim sa Sulu, Lanao at Cotabato laban sa mga Amerikano. Si Tuban Rita, sumulat ng mga conquest of North Borneo. Siya ay itinugari ang prinsesa ng mga Tausug dahil sa kanyang thesis. Ang kwento ng Zamboanga ay nagmula sa Malay ng Jambangan na ibig sabihin ay lambak ng mga bulaklak. Ang rehiyon ay dating sentro ng kalahan ng mga Tausug at Subanen.
at naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Mindanao. Ang Zamboanga City ay ipinagdidiriwang nila ang Zamboanga Hermosa Festival sa buwan ng Oktubre at ang bawat isa ay nakikilahok sa naturang selebrasyon. Bagkus, ang Zamboanga City ay hindi lamang sa isang syudad na isa lamang ang reliyon, kundi marami at diverse kung tawagin. Ang panitika ng Autonomous Region o Muslim Mindanao Arm ay sa bandang timog ay mga Muslim na kapatid, kalahi at kababayan natin. Ang mga Muslim ay nakatulong man din sa paghimagsik ng mga mang-api sa bahaging ito. Aking natanto, ang mga rebeldeng nais ay pagbabago kaya't ang ating gobyerno nakikipagregalo. Kung babaha ng dugo, paano na ang bayan natin? Ang masariling katoto na ginegera natin, paanong pag-unlad ang Pilipinas? Kung ang lahat ay gumagamit ng dahas, o aking kababayan, ako'y pakinggan ng ating bayan pinanglingkuran, ba't di natin pairalin ang kapayapaan? Ang nasasariling rehiyon ng Autonomous Region ng Muslim Mindanao ay nalikha batay sa itinatadhana ng Saligang Batas ng Artikulo Section 15 o 15. Ang rehiyon ay binubuo ng mga lalawigan ng Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao at Lanao del Sur. Buod ng alamat ng Mindanao, Sulu ay nasa pagitan ng Basilan at Tawi-Tawi sa dakong timog ng Mindanao. Ito ang napapaligiran ng Sulu Sea, Pahilaga at Kanluran. Ang Mindanao Sea naman sa silangan at Celebes Sea sa timog, ang kabisera ng Sulu at Jolo. Ang mga munisipalidad ng Sulu sa Indana, Jolo, Kalinga, Kaluwang, Lugus, Luug, Maimbung, Marungas, New Panamaw, Old Panamaw, Patikul, Pangutaran, Parang, Pata, Siasi, Talipaw at Tapul at Tungkil. May mga kilalang manunulat sa rehiyon ng Autonomous Region of Muslim Mindanao. Si Anda F. Nisa, si Nora Mercado, Sixto Iliagan Orosa, Aida Consunji Rivera Ford, Mona P. Hill-Hailey, Antonio Lutan, Kerima Polotan Guevara. Ay ngayon ay dadakot tayo sa rehiyon 4, 4A Calabarzon, ay mayaman sa mga likas na yaman ng rehiyon ito. Tagalog o Pilipino ang wika ng mga mamayan dito bagamat may iba't ibang variasyon. Mataas din ang mga bilang ng populasyon sa Calabarzon. At alam nyo ba na ang Calabarzon ay may binubuong mga rehiyon ng 5 lalawigan. Ito ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Paano nga ba naging Calabarzon ang rehiyon ng Calabarzon? Nakikita nyo sa aking screen na ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Kaya nabuo ang rehiyon ng Calabarzon. Ang panitika ng rehiyon nito ay mga awiting bayan ng Calabarzon March, Baka Maputikan sa aming pagdating o Harana, Kasagutan ng pusong umiibig, kasugatan sa pagsinta lahat ng mga tao sa mundo. Madalas na kaugalian ng mga Calabarzon ay pagmamanoy. Ito'y madalas ginagawa ng mga nakakabata sa kanilang mga magulang o sa mga nakakatanda sa kanila. Alam nyo ba na ang opo at opo ay galing sa Calabarzon? Tama, ito ay nakakatanda at sa kasalukuyan ay marahil hindi na ginagamit ang po at opo at pagmamano ay hindi na nagagawa ng mga kabataan. Rehiyon 5. Ang Rehiyon 5 o mas kilalang bilang Rehiyon ng Bicol ay isang administratibong rehiyon ng Luzon na binubuo ng 6 na lalawigan: Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Ang sentro nito ay ang lungsod ng Legazpi. Kilala ito sa mga aktibong bulkan tulad ng Bulkang Mayon at magagandang baybayin at industriya ng pangingisda at pagsasaka. Nung ako ay pumunta sa Legazpi,
aking nasilayan na ang agrikultura ay masagana at ang kabuhayan nila ay maayos. Ang kabuhayan ng mga taga Bicol o mga Bicolano ay ang pangunahing hanapbuhay ang pagsasaka, pangingisda at pagmimina at pagtotroso. Ang mga produkto ng Bicol ay hindi lamang pangnasyon o sa ating bansa lamang kundi sa buong pandaigdig. Ang Bicol Express, pagkain na may gata at sili dahil ang mga Bicolano ay mahilig sa maanghang na pagkain. At dahil sa sobrang gusto nila sa maanghang ay hanggang mga panghimagas ay mayroon ding siling halo or mga chili ice cream o pili nuts, isa sa pinakatanyag na mani sa ating bansa. Ang pili nuts o sa kanila lamang ay doon lamang ay ito ay tumutubo ang abaka at mga yamang dagat. Ang winiwika ng Bicol na may iba't ibang dialekto, may Tagalog at Cebuano. Ang Tagalog ay doon lamang ito ay nagagawa sa Masbate. Ang kultura naman ng mga Bicolano ay mayaman sa panitikan tulad ng matigsik, pasasalamat o pagkilala, awiting bayan at mga salawikain. Alam nyo ba na ang rehiyon ng Bicol ay ang paniniwala nila sa kanilang sa Diyos ay ang tawag nito, ang pananampalataya nila ay may mahigpit at konektado talaga sa kanilang bansa. Ang mga lalawigan ng pangunahing lungsod ay ang rehiyon na may binubuo ng 6 na lalawigan, 7 lungsod at 107 munisipalidad. Ito ang Albay, ang kabisera ng Legazpi, tahanan ng Bulkang Mayon; Camarines Norte, ang kabisera ng Daet; Camarines Sur, kabisera ng Pili o pinakamalaking lalawigan sa rehiyon; Catanduanes, kabisera ng Virac, isang islang lalawigan; Masbate, kabisera ng Masbate City, kilala sa pag-aalaga ng baka; Sorsogon, kabisera ng Sorsogon City, dulo ng Luzon. Ang rehiyong 7 naman ay Gitnang Visayas o Central Visayas ay isa sa administratibong rehiyon sa Pilipinas na matatagpuan sa gitnang bahagi ng Visayas na may kabisera sa lungsod ng Cebu. Binubuo ito ng 4 na pangunahing lalawigan: Cebu, Bohol, Negros Oriental at Siquijor. Kilala ang rehiyon sa turismo, pangingisda at agrikultura na may populasyon na mahigit 8 milyong ayon sa senso. Mga lalawigan at kabisera ng Central Visayas ay Cebu City, sentro ng rehiyon o Queen City of the South o itinagurian ng taong bayan; Bohol, Tagbiliran City o Jewel of the Philippines; at Negros Oriental, Dumaguete City, food basket of Central Visayas; at ang Siquijor naman ang Mystic Island. Ang mga lalawigan ng Cebu ay Central Visayas ay Cebu City. At ang kultura ng Cebu ay ang kanilang winiwika ay Cebuano, ang pangunahing wika kasama sa Boholano at Siquijodon. Ngayon ay dadako tayo sa awiting bayan. Balik tayo. Ang basulto, ito ang naglalaman ng mga matalinhagang salita ng pangkaraniwang ginagamit sa pagpapastol ng mga kambing, baka, kalabaw at iba pang mga hayop. Ang goso ay tumutukoy sa moralastikong aspekto ng kanilang kalinangan. Ito ang mga tiyak na aral na inaawit sa saliw at gitara, biolon at tamburin tuwing araw ng mga patay. Pamuri, nag-ugat sa salitang puri at hahanay sa isang uri ng awit ng pag-ibig na kapampangan. Pamuri ng ugat salitang puri at pang-obra na nagpapakita at nagpapahalaga sa mga gawain ng mga kapampangan. Pananalita, awit bilang pagrarangal ng mga kapampangan sa isang hayop, bagay, lugar at tao sa kanilang labis na pinaghahalagaan at ipinapalagay din ito sa awit ng mga pag-ibig.
Sa Pataya, awitin ng mga nag-uugnay sa mga Kapampangan ng kanilang paniniwalang politikal, may himik at ito ay pangangatwiran o pagtatalo habang sinasaliwan na isang sayaw sa saliw Castaniente. O di para naglalaman ng mga salawikain at kasabihan ng mga Kapampangan ang kanilang paksa ay hango sa katotohanan ng kanilang naranasan sa buhay. Ang dula o karagatan ay inihahayag sa paraang tula ng pagsasadula ng kanilang karagatan. Ito ang pag-ugat sa kanilang kasaysayan ng isang prinsesa ng sadyang naghulog ng singsing sa dagat upang magpakasal sa katipang mahirap na maninitsig ng perlas. Duplo. Ito ang nilalaro rin sa mga lamayan ng mga patay kung saan nagpapaligsahan ang mga kalahok sa laro ng kanilang husay at pagtula. Komedya o isang laging hango ng pag-iibigan ng isang prinsipe at prinsesa at lang ang labanan ng Kristiyano at Muslim ang binibigyan ng mga halagang bigat dito sa laging nagtatapos sa pagtatagumpay ng mga Kristiyano at pagbibinyag ng mga Muslim. Zarzuela or Zarzuela mula sa Zarzuela ng mga Kastila ay nag-uugat na sa lugar kung saan ito ang unang itinanghal sa Espanya, ang Zarzuela de la Provincia de Cuenco. Isang dulang na kantahang nagsayawan na mayroong isang hanggang 5 kabanata. Ito ay nagpapakita ng mga sitwasyon ng Pilipino na may kinalaman sa mga kwento at ng pag-iibig at kontemporaryong issue. Ang Zarzuela ang impluwensya ng mga Kastila. Ang nobelang Iloco ay lumalabas noong 1872 ang itinuguri ang nakauna-unahang nobelang Iloco, ang Matilde de Sinampangan, na isinulat ni Professor Rufino Redondo. Ang vlog ni Maysa o Lakay Wenon na nakaminas Bales, buhay ng matandang lalaki o kalulunos na panghihiganti, na isinulat ng Mariano Garden na naitala namang noong 1909. Kinikilala ang nobelang ito ng si Garland na yaman ng interpretasyon sa buhay at kaugalian ng rehiyong Iloco sa panahong iyon. Narito ang mga nobelang na patalahala sa panahong ito. Uran, Narigat, Pagimbayan o Pag-unlad ng Kabila sa Sagabal, 1911 ni Facundo Madriaga. Nasamit Ken Narukos nga sa Bong Dakitit, Dareprep, Ti, Abanyaga o Mayumi at sa Riwang Bulaklak ng Parangal ng Manlalakay ni Marcos C. Milton. Sabsabang Ken Lulawa, ang Bulaklak ng Luha ni Respicio. Puso ni Ina, ang puso ni Ina ay apay ng pagtataya ni Mau Simon. Bakit na ipinatay si Don Simon ni Leon Pichay? Meaning Bueno Ayat Icaraua o Mining of Pag-ibig ng Spiritual ni Marcelino Pena. Crisos Logo, ayon sa ilang mga manunuring pampanitikang Iloco, ang nobelang ito ay naitatanging dahil sa kakaiba nitong pagsarunggalian at platoniko sa relasyon ng incest. Ang dulang Iloco, ang mga komedya ay maituturing na unang dula sa Iloco. Inilimbag ni Justo Claudio Ifojas noong 1895. Ang Comedias Religiosa Populares and Ilocano na patunay na nagpapalabas ng mga komedya sa mga dulaang Ilocano. Gayunman, si Nena Crisologo ang maituturing na pinakadakilang pangalan sa dulang Iloco. Inuri ng mga manunuri ang dula na si Crisologo na dula ng kaugalian at dula ng damdamin sa ginagawa ng upang mabatikos at magtama ng mga pag-aabusong panlipunan. Dalawa dula ni at maikling kwentong Iloco ang tinatawag ng mga Ilocano ang maikling kwento sa sarita. Ang kanilang pinakaunang saritang Iloco ay mga langit, pinanama tayo ang langit ng pag-asa at isinulat ni Isabelo de los Reyes noong nagtatapos ang ika-19 na siglo. Ang pangitain na mahigit 9,000 maikling kwento ang napaimbag ng temay digmaan, gawain ng mga gerilya ng pagmumulat ng mga Hapones. Kinilala si Narciso F. Gapusan, Arturo Centeno at Delfin Dalio. Ilang piniling manunulat ng literatura ng Iloco si Pedro Bucaneg, ang ikinikilalang mga literatura ng Iloco at ipinalalagay sa
na siyang Francisco Balagtas ng Iloco. Katunayan, ang salitang Bukanegan ay isang pagtatalong patula ng Iloco. Walang gaanong tala mula sa Bulkaneg ayon sa tala. Makita siyang lulutang sakay sa isang duwela na inampo ng pinakatanyag na Bukaneg. Siya ay kinandili at ipinadala sa kumbento ng mga paring Agustino. Nag-aaral at natutunan ang wikang Iloco at Kastila. Maaaring si Pedro ay itapon ng magulang bilang pagsunod sa batas ng mga samtoy na ang mga depekto o kapansangan sanggol ay nararapat itapon. Siya ay bulag at isinila. Leona Florentino o itinuring ng unang makatang babaeng Pilipino at bulping ina ni Isabelo de los Reyes, bagamat di nakaabot ng mataas na antas ng edukasyon. Masasabing ang mga isinulat na tula ay iba't ibang paksa tulad ng pag-ibig, kagandaang asal at religiyon ay kakitaan ng lalim ng lawak ng kaisipan. Si Carlos Bulosan mula sa Binalonan, Pangasinan ay matagal na ninirahan sa Estados Unidos. Marami siyang nasulat sa tula at pinipon bilang koleksyon. Ang Busatos ng Kahapon at iba pang tula. Si Jose A. Bragado, ipinanganak sa Ilocos Sur at Pangulo ng Gumil, Gunyo, Regitip, Masurat, Ilocano. Tanyag ang manunulat ng Ilocos Sur sa pangalawa ng Pedro Bucaneg. Sumulat siya ng 17 nobela at maikling kwento. Ang kanyang mga aklat ay Saringit, Napili at Sarit, at select short stories at Pamulinawin o Heart of Iron, Tapno, Makasurak at Iti, Danyo, Sarita, Salaysay, Nobela o Statutes can write poetry, essay, and novel. Tagalog o Apex of Virtue ng mga kwentong Ilocano o Kansas Ilocano stories. Ang iba't ibang naisulat ng maikling kwento siya ay Kaarni o T. Nasingpe. Si Gregorio T. Amaco mula sa Vigan, Ilocos Sur, may mga sinulat ng mga sumusunod na Dipnocoma, Biruken, Tika, Sida, Do Not Look Their Mercy, Tayo na Peace, Buhon Well, nang lumaon naging editor din siya sa Philippine Educational Journal at gumawa ng 4 na aklat sa practical arts. Sa Simo Barjamena, isinilang sa Tagudi, Ilocos Sur at aktibong miyembro ng Gumil. At si Jose Calip, ang Ilocos Sur na sinulat ng Filipino folk ng Alamat ng Pilipino. Si Marlo A. Balos, isinilang sa Vigan, Ilocos Sur na nakasulat ng mga 7 nobela sa mga dula ng Urban at Rosa. Si Constante Casabar mula sa Normal, Ilocos Sur, ang kanyang mga nobela ay ang awit ng Iti, Por o Kali o Puri Sari. Reynaldo Duque, nag-aral sa Pre-Law ng USC, kasulukuyang namamahala ng editor Liwayway. Si Florentino H. Ornedo, tapos ang BSed at doktor ng Philosophy sa letter sa USC na tagapangulo ng Pilipino ng Ateneo de Manila University. Si Fernando Maramag mula sa Ilagan, Isabela, tapos Universidad ng Pilipinas, dalubhasa sa Ingles at Master sa Arts sa University of Iowa. Benjamin Pascual ay nagtatrabaho bilang editorial writer sa Ingles ng periodiko Lawag, nagtapos ng law at pumasa ng bar exam noong 1936 sa kalusuyan legal advisor Guanggo Dagliti, masurat ng mga Ilocano, Metro Manila. At yun lamang po, maraming salamat.